What's up mga kalahi? Kalahing Pilipino, good afternoon sa inyo lahat. Welcome back to my vlog, si Kalahing Saban Vlog. Kumusta naman kayo dyan mga kalahi kong Pilipino? Sana nasa mabuting kalagayan kayong lahat dyan. Now mga kalahi, atin pong pag-usapan ngayon ang patungkol po sa napakainit na isyu patungkol sa pagbubunyag ni Peebles Talakira. Noong ang ginawa nila noong DDS vlogger pa ito si Talakira, kasama pa niya itong tinatawag na mga malalaking vlogger, sila si Harry Roque, sila si Maharlika at iba pang mga kasamahan ng mga DDS vlogger, no? Yung mga paninira para pabagsakin ang PBBM administration, no? Kaya lang itong si Peebles Talakira mga kalahi ay parang nakukonsensya yata itong si Peebles Talakira. Nakukonsensya, no? Dapat sana makukonsensya na rin kayo, no? At siya po'y parang nagbalik loob sa atin pong gobyerno, no? At kanyang ibinunyag lahat ng kalukuhan or mga kapiknyusan during TRICOM hearing nung kahapon yata, kahapon, TRICOM hearing ba yun kahapon, no? Tapos, yung kapiknyusan na ibinubunyag ni Talakira, yung kapiknyusan during TRICOM hearing, lalo na yung pinapakalat na pulburon video. At ang nagiging mastermind daw sa pulburon video, sa AI pulburon video, ay si Attorney Harry Roque. No, kasama na ito si Maharlika at iba pang mga kasamahan nilang vlogger, kasama na itong si Banat Bayad Bay, no? At ngayon, ang ipakita ko sa inyo mga kalahing video ay ito po ang pag-uusap nila ni Mark Ramos at saka ni Peebles Talakira at sa pamamagitan ng video call, no? At dito ibinunyag na ang sumasama talaga sa mga maisog rally, ibinunyag dito sa video call ni Mark Ramos at saka ni Peebles Talakira dito po, no, ibinunyag ang may sugrali nila na talagang napakakunti, no, hindi daw madami ang sumasama sa tinatawag na maisog rally, kunti lang daw ang sumasama, no. Ang nagpapadami lang daw sa kanila yung mga rally nila, yung mga KOGC members, no. Sa tuwing may pupuntahan silang rally, laging may KOGC talaga na hahakutin nila, hinahakot-hakot talaga ang tinatawag na KOGC members para naman ay magmukhang marami-rami naman ng kaunti mga kalahi kong Pilipino. Now, i-play natin itong video. Please watch this video sa pag-uusap po ni Mark Ramos at saka ni Peebles Talakira. Dito po atin pong maunawaan at maintindihan kung ano talaga ang mga pangyayari noong siya po'y nasa DDS pa na panig, no? Panoorin natin, saglit lang po ito. Ito na ang video. Madami ba sumasama? Kasi yung mga nakikita namin, oo, naniniwala ako, Davao nung una. Hindi ko sure kung nandoon ka na nun. Wala. Yung first time nila ng Davao and Cebu, wala ako. Yun, nakita ko madami. I'm not sure yung mga kasama ka na. Kasi yung Hindi nakikita ko yung nakikita ko doon sa EDSA, wala na din yun eh. Hindi na madami. Wala na talaga, no? Wala. Hindi naman madami sumasama sa kanila. Ang nagpapadami kay OJC. Oo, talagang hinahakot. Yes. Tuwing may pupunta, laging may kay OJC. Okay. Hindi na nga lang nagdadamit ng KOJC para hindi Oo. Laging may kay OJC. Okay. Kasi ang iniisip namin, siguro may mga nauuto pa, may mga sumasama pang gano'n. Hindi. Kaya kita mo, sa lahat ng pag-aaklas nila, hindi naman sumama lahat ng tao. Walang nag-people's power. Ang nakikita kong mga taga-suporta nila, nandito nasa social media. Hindi ko lang sure. Doon lang sila malakas kasi meron silang troll farm. Oh, speaking of troll farm, paano ba yun? Troll farm, ano yan hawak ng operator yan. Oo. Kumbaga, kunyari ako, gusto ko maging troll. Pag nag-apply ako sa kanila, pag kinuha nila ako, kailangan at least meron akong 20 accounts. Marami Wow! Kahit isang tao lang yun. Oo. Kailangan meron akong 20 accounts. Hindi yun pwedeng gawin sa cellphone lang. Kasi once na binlock ka, hindi ka na pwedeng gumawa ng account mo dahil yung IP address niya. Na yun sa Meta.
Mm. kapag gumawa ka uli ng ibang account. Dapat yon sa yung mga PisoNet. Okay. Oo. Lahat yon, lahat ng PisoNet, lagyan mo ng account. Lahat ng machine, lahat ng computer. Oo, ganun pala yun. Isang computer, isang account. Kasi nagtataka ako talaga eh. Sabi ko, wala naman pumupunta doon sa maisog nila. Pero kapag kami nag-post na pro Duterte or something, talagang baha agad yung comment section eh. Mhm. Minsan pa ulit-ulit. Yan naman, yung mapapansin mo sa akin kung bakit konti yung shares, ilang kahit 300 lang, kasi organic. Hindi siya troll. Kasi magugulat ka ha, malalaman mong troll yan, in 10 minutes, nagwa 1,000 shares. Saglit lang. Parang may nakita ako kaninang ganun eh. Ano lang, siguro mga 2 minutes lang. Ang dami shares na. Yes. Oo. Ganito At yan. pro Duterte, oo. Mhm. So meron Ganito talaga yan. sila doon. Oo. Ganito yan. Actually, kinento ko kay Maharlika yan eh. Nung ano pa kami, kababalik ko lang kay sabi kong gano'n sa kanya, may ganito pala na, no, yung troll farm na sasabihin mo lang, i-message mo lang support, Mhm. pa-support po, biglang dadagsa yung comments. Oo. Kaya pala talagang ang dami na. Oo. Oh. Yun ang mga kalahi, no? Mga kalahi, anong sabi ni Peebles, Talakira, mga kalahi, no? Ang sabi niya ay saan malakas ang Duterte or ang mga Duterte, mga kalahi, dyan lang pala malakas sa social media, no? Dahil ito pa palang mga Duterte, yung mga Duterte side ay sila pa pala, mayroon pa pala silang troll farm, no? May troll farm pa pala sila, mga kalahi ko. Troll farm, ano daw itong troll farm? Hawak pa pala sila sa tinatawag na operator, no? At kung mag-apply ka raw, sabi ni Peebles Talakira, mag-apply ka as troll person, kailangan daw at least mayroon ka raw 20 accounts, no? 20 na accounts kailangan mayroon ka, no? So ibig sabihin pa pala, mga kalahing Pilipino, ay kung mayroon talagang 1 million ka troll persons, or ibig sabihin, pag mayroong 1 million troll persons, times mo ng 20 accounts, so mayroon talagang 20 million accounts. Ang hawak ng operator, ang dami pa pala mga kalahing Pilipinong hawak ng operator ang mga accounts ng mga troll, no? Kasi bawat troll person talaga mayroon pang 20 accounts. Ito po'y hawak ng isang operator or mga operator. Sino kaya itong mga operator, no? Tapos may 20 accounts bawat isa. So kung mayroong 1 million, mayroong 20 million na accounts ang hawak ng operator. Kaya pa pala itong mga troll ng DDS, mga kalahi, tulad ni Maharlika, tulad ni Banatpay, Bisdak at iba pang mga kasamahang DDS vlogger. Kaya pa pala na pag mayroon silang i-post, kung mayroon pa pala silang i-vlog, mayroon pa silang tinatawag live streaming nila, talagang viral kaagad. Kasi talagang mag-viral dahil ito po'y talagang yung mga trolls accounts talagang no, isang moves lang ng operator, no, isang comments lang ng operator, no, saglit lang, ilang segundo lang, kaya pag type ng comments, lahat ng millions of accounts makatanggap ng mga comments galing po sa isang operator ng kanilang mga accounts, mga kalahi. So kung mayroong i-post itong mga DDS vloggers, ay sila pala mag-viral kaagad. Kaya parang dami pa palang views pag mag-live itong mga DDS vloggers, no? Pag sila po'y mag-post ng anumang mga laban sa ating pamalaan, laban sa ating gobyerno, o talagang napakaraming mga comments, napakaraming shares, napakaraming likes, napakaraming views. Dahil ito pa pala mga accounts ng mga vlogger, yung mga troll na yan, mga kalahi. So biro mo, sabi ni Peebles Talakira, biro mo, in 10 minutes, mayroong 1,000 shares kaagad. 10 minutes?
mayroong 1,000 shares, sino bang hindi mag-viral? Sino bang hindi sino bang hindi puputok sa social media? Lalo na diyan minimension talaga ni Talakira, Peoples Talakira, itong Mita. So ibig sabihin sa Facebook talaga ito naghari-harian itong mga operator ng trolls. Itong mga accounts ng mga trolls. Diyan sila sa Facebook naghari-harian. So kaya para ang daming mga posting, ang daming mga short video na pinagpakalat laban sa ating gobyerno, mga kalahi. At ngayon mga kalahi, dapat nating maunawaan ang yung mga movements, yung mga moves sa kalaban ng gobyerno, mga kalahi. Now, question mga kalahi, mayroon pong katanungan tayo dito. Ito po ang ating pong katanungan. Saan kaya nag-base itong operator? Iyon ang katanungan natin. Saan kaya sila? No? At saka sa pagkaintindi ko, hindi naman ito nag-iisang operator. So tingin ko mga kalahi, sila po'y sigurado marami talaga itong mga operator. At yung tanong natin, saan kaya sila nag-base? O para mahuli sila, o para hulihin sila ng NBI, o kaya sinong huhuli sa kanila? At ang tanong din, isa pang tanong, sino sila at anong lahi sila? Anong lahi nila? No? Kasi hindi, para sa akin pong pagkaintindi, hindi kaya sila mga Chinese national? Ito lang po yung opinion ko lang. Hindi kaya ito Chinese national dahil itong mga DDS vlogger, mga kalahi, kasama na dito sila within fact, kasama ito si Peoples Talakira noon. Doon sila nagmi-meeting. Sabi ni Talakira sa TRICOM hearing noong kahapon. Sabi ni Talakira, sila nagmi-meeting doon sa Hong Kong. Sabi nga niya na siya po'y nagliit nga ng isang oras. Sila din si Trixie Cruz at saka Mark Lopez at iba pang maraming kasamahang mga Pilipino ay sila po, marami po sila doon sa China. Nagsiseminar daw doon. Yung first na TRICOM hearing na kung saan first o pangalawa ba, na kung saan sumipot talaga si Trixie Cruz, Attorney Trixie, tapos siya po'y tinanong, sino ba yung nagtanong sa kanya? Nalimutan ko kung sinong nagtanong sa kanya. Ay hindi, si ako pa pala. Tinanong siya kung bakit, anong pinuntahan, anong sadya nila doon, anong layo nila doon, bakit pumunta sila sa China. At sabi daw sa second hearing, mayroon daw nag-ano sa kanila sa embassy. Doon siniseminar sila paano daw gumawa ng short video. Pero sa tingin ko at sa pag-unawa ko, hindi naman tayo pinanganak kahapon mga kalahi, hindi naman yun short, tinuturuan lang sila ng paano maggawa ng short video. Hindi yun ang pinakapunto. Talagang marami talagang pinag-usapan at natutunan itong mga DDS vlogger paano talaga sisirain, pababagsakin ang gobyerno ni PBBM, sa pamamagitan ng kanilang mga paninirang puri sa social media, sa post o ano ba kayang nila, Kaya mga kalahi, ito po, marami talaga sila. Doon sila nagsiseminar sa China. Tinuturuan daw sila patungkol sa short video. Yun ang sabi ni Trixie, Attorney Trixie. So ito po, ang opinion ko, opinion ko lang ito, baka ang mga operator ng mga trolls account sa China ito nag-base. Bakit? Hindi, para sa akin, parang hindi dito sa Pilipinas. Parang hindi, iwan ko kung mga Pilipino ba ito, basta ito po'y talagang hindi po ito mga Pilipino ang mga operator. Kasi pag Pilipino talaga, tapos ang tinitira nila Pilipino, presidente ng Pilipinas, so madali silang hulihin, madali silang mahuli kapag nandito sila sa Pilipinas or kapag Pilipino sila. Sa pangunawa ko talaga mga kalahi ko, parang ang may-ari ng mga operator o ang boss ng operator talaga mga kalahi ay ang mga malalaking tao sa sindikato, Posible yata ang kasabwat dito ay ang mga politiko, kasabwat dito ang mga Pilipinong politiko, para yun talaga, yun lang talaga, opinion ko lang, hindi naman ako sigurado, baka naman mapagkamalan po tayong fake news po tayo. Sa akin lang pong pag-uunawa, talagang may kasabwat dito sa atin pong bansang Pilipinas itong mga klaseng tao, lalo na doon po sa China. May kasabwat dito ng malaking politiko dito sa Pilipinas, para yata pabagsakin yata talaga ang gobyerno
sa ang kasalukuyang gobyerno natin na si PBBM, ang administrasyon ng ating presidente, para ang mamuno sa ating bansa. Pag bumagsak na ang administrasyon ni PBBM, so nais talaga nilang pabagsakin si PBBM para ang pumalit ang kanilang politiko para tuloy-tuloy ang illegal na transaksyon sa mga pugo hubs, no? Pugo na pinapalayas ng ating presidente dito sa Pilipinas, pinapa-deport sa China, mga kalahi, no? Gusto nilang pabagsakin para ang pumalit yung previous na administrasyon para tuloy-tuloy maghari-harian itong mga Chinese national, lalo nang maubos ang ating teritoryo pag bumalik ang previous administration, mga kalahi, no? Tuloy-tuloy ang mga illegal na transaksyon tulad ng mga pugos, tulad ng mga yung mga paghahasik nila ng lagim, mga container ban ng mga drugs or import or export-import na mga drugs. Kaya mga kalahing Pilipino, gising talaga kayo. Mag-ingat kayo na huwag kayong magkamali sa inyong pagbuto, pagpili ng mga politiko na hindi talaga pro-China ang pipiliin nyo. Ang pipiliin ninyo ay antay talaga. Pro-Pilipinas talaga, pro-Philippines, pro-Marcos, hindi pro-Duterte, hindi pro-China. Yun ang pipiliin ninyong mga politiko, mga kalahi, no? At sa tingin ko, mga kalahi, no, ito po sa akin lang pong pag-analisar. Ito po ang analyze ko lang po dito, no? Itong mga operator talaga na may hawak, ito talagang mga operator, tandaan niyo, ito po may hawak itong mga napaka-high-tech yata ng mga computer na kayang i-spread out ang mga video na against sa gobyerno. Ito po, itong mga operator, hindi ito napaka-lupit itong mga operator. Mayroon talagang marami talagang mga computers na napaka-high-tech yata na computers, o di ba kaya mga buildings na punong-puno na mga high-tech computers para doon ilalagay, doon talaga ipopost ang mga paninirang puri laban sa ating gobyerno. At ito po'y ilang minuto lang kagad dumating dumating sa mga accounts ng mga maraming Pilipino, lalo na sa mga Pilipinong tagasunod sa Meta, tagasunod sa Facebook. Kasi binanggit ito ni Peebles Talakira na talagang sa Meta, no? Meta talaga. Meta sa Facebook talaga ito, naghari-harian itong mga kapitnyusan ng mga trolls ng mga Duterte or DDS ng mga trolls, mga kalahi, no? Ito lang po yung opinion ko lang po ito, no? Na ito po ay parang pag-analyze ko lang kasi napakatindi itong binunyag ni Peebles Talakira, no? Napakatindi, parang sa tingin ko malupit talaga itong kalaban ng ating gobyerno, no? Kasi may kasabwat na ibang lahi, may kasabwat ng ibang nasyonal, no? Ibang bansa. Yung bansa na kasabwat sa previous na mga politiko na gusto talagang magpatuloy ang kanilang mga illegal na transaksyon. No, kaya mga kalahi, mag-ingat-ingat po tayo, no? Baka na may kinabukasan sa pagising natin ay hindi na pala sa atin ang Pilipinas. At paano na tayo mga Pilipino na dito po isinilang, dito po ipanganak, atin po itong lupain, atin po itong teritoryo, atin po itong Pilipinas, Pilipino ikaw, Pilipino ako, Pilipino kitang tanan, tayo po'y nakatira sa bansang Pilipinas. God bless mga kalahi, at huwag ninyong kalimutan mga kalahi, no, hingin ko sa inyo yung pabor, ay support naman ninyo itong channel natin, no, napakaliit na channel, Kalahi Saban Vlog ito, nasa 33 lang ang subscribers natin sa YouTube, kaya ako po ay kumbaga nang hingi ng pabor sa inyo na i-support ninyo at mag-subscribe naman kayo. Sana i-subscribe niyo yung vlog ko, itong channel ko mga kalahi. God bless everyone, and ingatan kayo ng ating Panginoon.